Ay, hindi rin. Dahil hindi naman sa, wala naman akong, hindi naman ako mayaw para, siyempre kailangan din ng pang-araw-araw. Sa isang araw namin, maliit na, tapos mag-strike, lalong mawawalan. Kasi dating 1,000 namin, nahahatak ng kalahati sa pangbayad sa krudo eh. Mas importante ang panglaman sa kumakalam na sikmura kaysa pagsali sa tigil pasada. Ito ang katwiran ng jeepney driver na sina Melvin Jake Grutas at Vincent Villanueva dahil na rin sa hirap ng kita sa pamamasada sa panahon ngayon. Kwento ni Melvin, kung titigil siya sa pamamasada ngayong araw, malaki ang mawawalang kita para sa kanya. Hindi na kami kumikita ng libo ngayon eh. Wala, minsan 300, 400, 500 lang yun. Pinakamataas na 500 ngayon. Kumbaga, yung 700 na diesel mo, nadoble ngayon dahil 120 na. O bali, dodoblein mo lang ngayon yung diesel mo na 700, may 1.4. Dahil doble rin yung diesel eh. Wala mo na pa iuwi natin. Natay mauwi niyan. Para naman kay Vincent, wala naman din silang mapapala sa pagsali sa welga kung hindi naman pakikinggan ang kanilang hinaing. Kung tutusin, yung karapatan pantao, tinapakan na rin ng presidente. Kasi yung dagdag piso na yon, malaking tulong sana sa aming maliliit. Binawi pa ang pinangako sa ayuda. Bakit sa gobyerno ang kurakot napakadali, pero pagdating sa mahihirap, ibibigay na pangangailangan napakahirap para sa kanila. Kanina, isinagawa ng grupong Piston at Manibela ang nationwide transport strike mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging dito sa National Capital Region. Giit ng grupo, maibalik na sana sa 55 pesos ang kada litro ng diesel at ang pagtanggal sa ipinatutupad na excise tax at value-added tax sa langis. Gusto po natin talagang iparating sa ating Pangulo, sa ating gobyerno at sa DOE na talagang hindi na po kaya itong pinapasan natin na bigat nitong presyo na wala pong kontrol ang ating gobyerno sa pagtaas po ng mga produktong petrolyo. Kung makikita po natin sa mga kalapit na bansa natin, bakit hindi naman ganun kataas? Kasi marami pong kumukontra dyan kasi malulugi daw ang gobyerno. Sana kung napag-isipan nila, ang bigyan lang nila ng exemption sa excise tax saka sa VAT, yung mga lehitimong drivers lang, yung private cars owner, tuloy pa rin yan para matuto rin yung mga pribadong sasakyan na mag-commute. Emosyonal naman si Nolan Gurulla, ang presidente ng UP Transport Group, dahil ilan sa kanilang kasamahan sa transport group ay hindi naman nakakuha ng 5,000 pesos cash assistance ng Department of Social Welfare and Development kahapon. Ang mabigat nga doon, isa kami mo, may ID kami ng UP. O saan, bakit hindi kami nakakuha? Nakagalit. Nakakaya. Dahil yun lang inaasahan namin para makabili ng 1 kilong o 1 sakong bigas para panglaban namin na madali nang kumuha ng pangulang kahit tuyo o iklog lang. Pero tugon ng palasyo, pagsisikapan ng DSWD at ng Department of Transportation na magkaroon ng special payout sa mga tsuper na hindi pa nabigyan ng ayuda. Pero ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver tsuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing tsuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Maaari pong nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye ang kanilang mga pangalan o kaya ay hindi naman narehistro sa LTFRB. Pero sa utos ng Pangulo, walang maiiwan. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may posibilidad na nasa ibang transportation sector ang isang benepisyaryo kung kaya't naalis sila sa listahan. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa atin, ang lahat po na nakalista ay talaga mabibigyan po agad ng ayuda. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say nasa tricycle,
and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po so ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Samantala, nakamonitor naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa sitwasyon sa isinagawang transport strike. Ngunit sa kanilang pagbabantay mula sa Emergency Operations Center, wala silang na-monitor na na-stranded na pasahero. Samantala, wala namang naitalang untoward incident ang National Capital Region Police Office sa unang araw ng nationwide transport strike. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nag-deploy sila ng nasa 2,700 na tauhan para matiyak na magiging maayos ang protesta. Sinabi pa ni Asilo na nagbigay din sila ng libreng sakay sa mga naapektuhang pasahero. Habang nakadeploy ang ating mga personnel, wala naman tayong reported na untoward incident. So far, peaceful naman po yung kanilang ginaganap na mga rallies. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.